Anong mensahe ang kailangan marinig ng mga Pisces mula August 11 to 17, 2024? Pwedeng nangyayari na to o mangyayari pa lang. Kung hindi man para sa inyo itong magiging reading, baka para sa someone na malapit sa inyo o sa someone na kakilala nyo mismo. Baka may lumabas na gender mamaya. Gawin nyo na ng energy, masculine at feminine energy. Pwede rin naman na huwag nyo nang pansinin yung gender as long as tama naman yung reading sa sitwasyon nyo. Mali lang yung gender, ganun lang alam. Huwag nyo nang pansinin ang gender. So, magsimula na tayo. So, ang dating kasi dito, yung problema hindi matapos-tapos. So, ano ba yung problema na yun? Problema sa pera. Na para bang mahirap solusyonan. Ito yung iba sa inyo, hopeless na. Financial issues kasi to kung dito financial issues, pwede rin itong insecurity. So, ganyan ang case dito. Pwede nangyayari na to o mangyayari pa lang. Kasi kung nangyayari na to, walang pagbabago. Ganun ba rin yung energy? Laging nag-worry yung iba sa inyo. At ang wino-worry nga ay pera. Gipit ba? Parang ganun. O insecure sila. Wala namang ibang tao dito kundi Pisces lang to. So, mag-proceed na tayo sa pangalawang spread. Bira lang ako magpangalawang spread. Pero mahaba pa yung oras yun. Pangalawang spread sa tarot. Ang tinutukoy ko. Oo, ito maganda. So, kunin nyo lang info na sa tingin nyo ay fit sa sitwasyon nyo. Okay? Kasi i-describe ko to base sa sarili kong description. So, yung nanay ba? Pwede tong single mom. So, again, kunin nyo lang yung info na sa tingin nyo ay fit sa sitwasyon nyo o sa kakilala nyo o sa person nyo. Single mom o mahirap siyang magbuntis? Pwede rin. Ano pa ba? Pero pwede rin kasi itong 60 years old and above. Senior na. Pwede rin. So, again, kunin nyo lang yung info. Sa tingin nyo, i-fit sa sitwasyon nyo. Senior, ano pa ba? Walang stable income. O baka walang work. Pwede rin. Hindi mayaman. Insecure. Ayun o, insecure. Hindi ko masabi kung kasal ba ito o hindi. Pero wag na natin isama yung kasal.
Basta yun yung description ko. Kunin nyo lang doon yung description nga na fit sa sitwasyon nyo o sa kakilala nyo o sa person nyo. Pero mukhang di siya masaya sa kung anong meron siya. Kasi baliktad. Ngayon, meron tayong ano dito, oh. Six of Cups. Paano ko itutuloy ito dito? Kasi kailangan ko magtuloy ang kwento. Magdikit-dikit sila. So, paano ba ito? Mukhang may nakaaway kasi siya eh. Pwede rin kasi disharmony to. Kasi kung may nakaaway siya, mukhang hindi naman magkakabalikan ka. I mean, friend ang tinutukoy ko dito, hindi ka relasyon. Mukhang magkakaayos pa sila dito. Yun yung blessing dito. Small blessing. Na may chance pa pala magkaayos. Kung friendship ang basehan. Friendship o magkadugo sila. Family dispute. Sabihin natin ganun ang problema. Wala naman dito ex. Pwede, pero pwede rin naman card to ng ex. Pero kung may ex na magiging involved dito, hindi kasi magtutuloy dito kung isasama ko yung ex. Blessing kung ex, di ba? Kaya hindi ko siya isasama. Tungkol lang talaga to sa magkaibigan o family dispute na yung blessing ay may chance pa na maayos. Pero bakit hindi kasama ang ex? Hindi kasi ito judgment. Pero kung isasama nga natin yung ex, paano ba? Baka yung blessing ay biglang magparamdam. Yung ex, kasi hindi naman to reconciliation card eh. Para lang siyang unexpected na pagkikita mula sa someone na hindi na nyo nakakausap. So, pwedeng friend o ex nga. So, baka bigla silang magparamdam pero hindi naman makikipag-ayos. Magsisay hi lang o baka bigla nyo lang makita o maisip. Pwede rin kasi ganun. Kung di man literally magpakita, magparamdam, baka maalala ng iba sa inyo ito. Kaya paano magiging blessing nga, di ba? Kasi kailangan natin ipag-connect-connect. So, kung magpaparamdam man, yun na nga yung blessing para sa iba, kung yun ang gusto. Ano naman to, kung ididikit natin sa kwento. Depende sa inyo. Kung paano nyo iti-take tong Seven of Swords na baliktad. Kasi kung makita man ng iba sa inyo tong taong to, na hindi na nila nakakausap, para bang wala na yung grudge. Kasi kung ganito, may grudge yan. So, pag may grudge, hindi alam ng iba sa inyo kung re-replyan ba o hindi, o kakamustahin din ba o hindi. Para bang nag-aalinlangan siya kung mag-make move siya o a-action. Kung sakaling nga makita niya tong old friend o ex.
Ito kasi feeling trap, di ba? Ito, hindi na siya feeling trap eh. Di ibig sabihin, wala nang grudge. Hindi na siya galit. So, hindi na galit yung iba sa inyo. Hindi ko naman sinasabing i-welcome back, pero siguro, kung magparamdam re-replyan ng iba sa inyo. Kasi nga, di na galit. Pero, hindi naman necessarily kailangang ibalik sa buhay. Pero, yun nga, bilang pakikisama, re-replyan. Ganon. Kasi mabait yung iba sa inyo dahil sa presence nito. Mabait kasi to eh. Kaya nga siya namimigay ng pera sa mga mahirap o nangangailangan. So dahil mabait kayo, papansinin nyo. Ganon. Dahil wala nang grudge eh. Hindi na galit, na forgive na. Ganon. O if forgive pa lang. Kaya, ayun. Baka kamustahin din ng iba sa inyo kung kamustahin kayo. O replyan o kausapin din. Hindi sila magiging isnabera, o hindi magiging rude yung iba sa inyo pag bigla nyong nakita o nagparamdam tong someone na hindi nyo na nga nakakausap o naging enemy ba. Pwede rin. Pero walang reconciliation nga na tawag dito, may manghihingi ng sorry, makikipag-ayos sa nangyari, wala. Pero bigla lang magpaparamdam, ganun. O baka bigla nyo makasalubong. Anyways, sino kaya bago ko mag-move sa ibang deck? So, sino yung someone from the past dito? Para sa iba sa inyo. Gemini, Virgo. Ito, Virgo. Malaki chance, Virgo. Kasi imulit yung Virgo. Pero again, sama natin yung Gemini. Excuse me. So, dito, Six of Hearts. Ano? Save the date. August 2, 2010. Pero wag niyo napansinin yan. Design lang eh. Bara yung 6 pala to. Anyways, ano mensahe dito? 6 of Hearts, 6 of Clubs. Mukhang may tutulong sa inyo in times of crisis. So, sa madaling salita, baka makatanggap ng pera yung iba sa inyo. Pwede ring ayuda to mula sa gobyerno para sa iba. Baka ilibre yung iba sa inyo. Kaya pala manlilibre kasi may crush. OMG. Baka ilibre kayo ng someone na nagkaka-crush pala sa inyo, hindi nyo alam. O baka kayo yung manlibre sa crush nyo. Kasi pwede rin case-to-case basis eh. Pwede rin vice versa. Maisip pa. So, sabihin natin nalulugi yung business ng iba sa inyo. May someone na mag-a-advise. Okay? Para masalba yung business. Pwede rin. So again, suswertehin yung iba sa inyo sa topic ng pera. Yun na lang siguro. Magkakapera in general. Swerte Ewan ko kung paano. So, pwedeng mananalo sa any form of gambling o
may someone na magdo-donate sa inyo o baka literal na galing sa gobyerno yung pera, pwede rin. Mhm. Dito, babasahin ko na lang. Okay? Madali naman itong intindihin. Kukuha lang ako dito ng 3. So sabi, dream big. Let go of small things about yourself. See yourself succeeding. Worthiness. Know that you deserve to receive good in all ways. Itong huli. Self-employment. You're a born entrepreneur and your business is surrounded by magical opportunities. Anyways, hanggang dito na lang. Goodbye. For now.